Isa pong pinagpalang Tuesday morning, mga katots. Ngayon pong Martes ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. Anong tanong mo? Uy, bakit tanong? Ang ebanghelyo ho natin hinango kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 35 hanggang 38, ay patungkol po sa pagiging handa. Bakit ang tanong ay, anong tanong mo? Kung sakasakali po ba, tatanungin ko kayo, na tayo mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng isang karapatang magtanong kay Lord tungkol sa ating kamatayan, anong magiging tanong ninyo? Siguro ang iba, ang tanong ay, kailan ho kaya? Ang iba naman ang tanong ay, saan ho kaya ako mamamatay? O kaya ang iba ang tanong ay, Lord, paano po ako mamamatay? No? The where, when, how? No? Ay, alam niyo mga kapatid, ang mas tamang tanong sana para sa isang mananampalataya ay yung tanong, handa kaya ako? Yun. Hindi na kung kailan, hindi na kung saan, hindi na kung paano tayo mamamatay. Sapagkat ang isang kasiguraduhan, mamamatay nga tayo. Ang pinakamahalaga sanang tanong para sa atin ay yung maitanong natin kay Lord sana at maitanong sana sa sarili, handa na nga ba ako? Sapagkat ang ebanghelyo natin patungkol dito sa laging pagiging handa sa pagdating sa pagharap natin sa Diyos. Pagdating ng Diyos sa buhay natin at pagharap natin sa Kanya. Yung ultimate na sinasabi nga, accountability comes when we leave this world and face God sa kabilang buhay. Mga kapatid, this is a reality na hindi natin maiwasan. So this is a reality we really have to face, but we do not face death at its door. Sa totoo lang. We have to face death even before. Naroon pala tayo sa pasilyo, dapat hinaharap na natin ang katotohanan ito. And how do we do that? By becoming what Christ has asked us to become. Faithful stewards and servants. Ibig sabihin yung ating pagkakatao sa buhay na ito, bago makarating sa oras ng kamatayan, ay maging buhay na puno ng kahulugan. Puno ng katotohanan tayo, naging tapat at mabubuting mga katiwala ng buhay na ito, ng mga biyayang kasama nito. Ang dami na nating naging pagninilay patungkol dito sa pagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos. And in fact, kahapon pa nga, laban sa kasakiman. And in fact, sinasabi natin doon, ang isang contrary sa kasakiman is generosity to others. Lahat ng ito is in preparation for that moment of accountability. Kaya ang tanong, anong tanong mo? At sana ang sagot, opo, handa na nga ako. Okay po, o siya, sige. Balik po tayo siyempre sa aking paanyay sa inyo, paghahanda na rin to. Kapag tayo nagiging mga evangelizers through social media, like, share, follow po lagi ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin, TFTD Blessed and Blessing, ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin happy birthday kina Mirna Historillo, Josefina Manggi, ng Apostolado ng Panalangin, ganoon na rin kay BJ Tuason, kay Rafi Manalo, dati nating estudyante, kay Gianna Yepes, kay Rafael Alexander, hindi ko alam tunay yung pangalan nito, si Manny Matters, kay Romel Magbuhos, kasama natin sa seminaryo dati, kay Yisha Marquez, kay Lani Javier, kay Tan Miranda, kay Camille Monroyo. Happy birthday sa inyong lahat at syempre pagbati natin ng happy fiesta sa mga taga-parokya ni San Rafael Arcangel sa Kawit, Buwak. At mamaya-maya naroon si Bishop. At paghiling ko rin naman po ng panalangin para sa kaluluwa ni Bishop Rick Makaraeg ng Diocese of Tarlac na pumanaw na po kahapon. Pagdasal po natin ang kanyang kaluluwa. At ganyan din po siyempre patuloy ang paghiling natin ng prayers para sa lahat ng nangangailangan nito, lalo na yung mga may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay nila for strength and perseverance and fortitude. At siyempre po para na rin sa kapayapaan ng mundo, lalo na sa Ukraine at sa Israel. Okay po. At siyempre, kung ang tanong naman natin, tama at tama din ang sagot, hindi tayo ready. So pag ready tayo, ano na? Always be blessed and be a blessing.